Okay. Hello po and, welcome po sa isa na naman nating live stream, okay. And, for today's video, makikisawsaw na naman tayo sa mga issue natin dito sa mga social media platforms, in particular dito sa Facebook, okay. Let me share this screen. Eto, may nakita na naman tayong isang video na papahiwatig kung paano ba dapat tayo pumili ng, leader. May mga nakikita ako sa mga posts sa mga Facebook page, bakit sobrang hirap pa rin sa Pilipinas? Bakit kahit na yung mga ine-elect natin ay mababait, eh, wala pa ring improvement na nangyayari sa Pilipinas. Tapos sinisisi nila kasi yung mga mayayaman, lalong yumayaman, yung mga mahihirap lalong humihirap. Pero kung iisipin niyo, sino ba naghahalal sa mga kandidato, sa mga politiko natin, 'di ba ang taong bayan? So, hangga't hindi na-e-educate ang mga botante, ang mga tao, eh, hindi pa rin mag-i-improve yung gobyerno natin, 'di ba? Kasi kung ikaw, iboboto mo lang yung isang tao dahil mabait siya, dahil sikat siya, dahil pogi siya, hindi naman tama na iboto natin siya doon sa posisyon na hindi naman angkop sa ginagawa niya, 'di ba? Katulad ng mga ano, etong video 'to, etong mga senador 'yan ng mga naunang panahon. Sila, 'di ba nagawa yung mga 1970 na ano, na batas, 1986 na batas. Kumbaga, yung mga panahon nun, siguro may mga korap, pero may alam sila kung ano yung kulang, kung anong dapat gawin na batas, 'di ba? Pero nag-i-improve ang buhay ng mga Pilipino. Tapos ngayon ng mga ine-elect natin, ayoko na magsalita, eh, ano na, i-play na lang natin 'tong video. Kapanahunan daw nila tagisan ng talino ang labanan ng mga senador. Patay. Dun pa lang sa sa opening speech nitong video, opening speech, eh. Tagisan ng talino, eh, 'no? Yung mga senador noon tagisan ng talino, 'di ba? Iyak na kaagad yung mga senador natin ngayon. Okey, continue. Pero ngayon, bihira na lang daw. Substitute bill. Yeah. Ngayon bihira na lang daw. Ba't gano'n? Ba't tinatamaan niyo kaagad yung ano, mga senador natin ngayon at ngayon, ulitin natin. Senador. Pero ngayon, bihira na lang daw. Substitute bill. Ngayon bihira na lang daw. Ay, nakita niyo yung mga ano, senador noon? Eto, si Paterno, si Diokno, Tanyada, si Recto, mga abogado dahil may alam sila sa batas. Alam nila kung anong kulang, anong dapat idagdag, 'di ba? Ano, sa tingin ko ano, ah, isa ito sa mga magagaling na mambabatas na yung kapanahunan nila, na-improve naman yung kabuhayan ng mga Pilipino, 'di ba? Pero ngayon e-elect tayo ng matatapang, mapagbigay, matulungin. Sa Senado, hindi 'yon yung ginagawa nila. Ang ginagawa nila, batas para mapaangat ang buhay ng mga Pilipino. Hindi yung magpasikat lang, okey? Okay, let's continue. Your Honor, you have to move first that the body accepts the substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. I move. Englishin ko na to eh. Hindi ka. I move, oh. Anong imo-move mo? Anong imo-move mo? Eto, may hanapin lang ako isang video. Yung video ni Sandro Marcos. Kung paano niya i-move, sabihin na natin 'yan, katulad ni ano,
na Robin Padilla. I move lang. Ito si Sandro Marcos. Yun dun sa budget hearing, budget. Ito. I-share ko lang yung ano, yung compare natin to. Ulitin natin yung kay ano, kay Robin Padilla. I move. Opo. The substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. I move. English. The substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. I move. English. Tinuruan pa siya. Inalis pa yung mic eh. Si JBIRS ito, mga ano eh, kakontsaba para lang hindi magpaya. Inalis yung mic. Sabi niya, I move. Eh, di ginaya naman ni Robin Padilla. English ko na to di ba? Oo. Englishin na para mapakitang matalino, 'di ba? Usually yung mga pagka nakipag-usap ka sa mga tao sa Pilipinas, pag nag-i-English, wow, talino niyan, 'di ba? Eh din English niya na. Hindi na kasi I move, Ginoong Pangulo, I move. Oh. Ano i-move mo? 'Di ba dapat may katuloy pa 'yon? Ito papakita ko sa inyo yung more or less na dapat na I move tapos yung batas na ipapasa nyo, 'di ba? Ito, si Sandro Marcos. Formalities sa Congress naman to, sa mababang kapulungan. I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. I object, We have a Madam motion, Chair. Julie. Parliamentary courtesy. I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. I Okay. object, We have a Madam motion, Chair. Julie, seconded. Ganun, alam mo 'yon. Dapat alam mo yung rule of law na sinusunod nila sa Kongreso man o sa Senado. Marunong kang mag-move ng motion. 'Di ba? Ito naman sa budget hearing, pero pag ikaw nag-move ka lang, I move. Anong i-move mo? 'Di ba? Ito lang yung isang instance na medyo kulang pa. Mabait si Senator Robin. Matulungin si Senator Robin. Pero yung tinahak niya ng pagiging senador, medyo kulang pa eh. Okay. Tuloy natin tong isang video. Privatize, what do we exactly mean? Ito naman, cross-examine naman si tungkol sa batas na pinapasa nila. Okay. They are planning to bid it out with the private developers. Nakita niyo yung nasa likod. Parang gusto na nilang udin yung mic kay Bongo. Ito siguro yung time na bago pa lang si Bongo sa Senado. Tapos nagkakaroon na ng interpellation, yung yung mga para itatanong mo kung ano yung ipapasa mong bill, 'di ba? Tapos yung mga nasa likod ni Bongo bumubulong-bulong kung anong dapat sabihin niya. Kasi hindi nila alam yung yung batas na ipapasa nila. To operate and maintain. The track and field facility? As of now, Mr. President, Kaya usually ang gusto nila sa sa mga hearing na ganyan yung confidential yung hearing nila eh. Yung mga closed door meeting, 'di ba? Para hindi makita ng mga tao kung gaano sila mapapahiya pagka binroadcast yung gusto nilang sabihin, kasi sa bandang huli hindi naman yung idea nandoon na ipasa yung batas, pero pag may question and answer portion na, wala na, tameme na. Yung ibang assistant mo na yung kailangan sumagot sa mga tanong. President, there are interested developers who are willing to continue to operate and maintain, but he cannot divulge. These are not? He cannot divulge it right now, according to the president of BCD. But because, I mean, I think with all due Okay, respect. bas na tayo dyan. With With all due respect. President, we need Gusto to ko a bit more conscientious, Mr. President. Pacquiao, sobrang bait, matulungin, mapagbigay, idol ng bayan, walang krimen pagka siya ang nakikipagtunggali sa ibang bansa. Pero pag hindi yan sapat na rason para iboto natin sila. With all due respect din,
ex-Senator Manny Pacquiao. President, I'm sorry? Consensus, Mr. President. Con- Consensus, Mr. President. Consensus. 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 We will make it 7 to make it consensus. Kaya na i-issue lagi si Franklin Drilon eh. Kasi siya lagi nakikipag-balitaktakan sa baguhan na mga senador eh. Mr. President, get more consensus. That was what I heard. Alam mo sa mga ni Franklin Drilon eh. Gusto na rin tumawa eh, pinipigilan lang eh. Why can we not have a consensus if it is 5? Maraming may galit kay Franklin Drilon, no? Pero kung naisipin nyo, sobrang dami na rin na nagawa ni Franklin Drilon. Sinasabi ni Robin Padilla, ay dadalan na tulog lang tulog sa Senado. Pero pag siya tumalak, makipagbalitaktakan kayo dyan sa Senado, tameme. Wala na. Ang pag issue na pinag-uusapan, tameme. Tapos pagka kayo na magsasalita para kontrahin siya, ad hominem na. Ad hominem na yung siraan na ng katauhan ng isang tao. Wala na. Si Pacquiao. Or it is 9? Ayun yung mga assistant niya sa likod. Why 7? Buti na lang nasa gilid kung nasa gitna yun si It's better to have nasa gitna yun si Pacquiao, patay, walang magtuturo sa kanya. 7, Mr. President, Ayun, may nagpapasa because it is a pattern mga notes eh. Ang gagaling pa doon sa gilid. of Bulong. the game and amusement board. Yes, Mr. President. Okay. Sa harapan ninyo, ako luluhod ako ngayon. Ito si Bato. Magaling na pulis na PNP chief nung kapanahunan ni Duterte. Ngayon, lumuluhod na sa Senado. Please, sige, magsalita na kayo. Maawa kayo sa Pilipinas. Magluhod ako sa harapan ninyo. Si Magsabi na kayo totoo. Si Bong Revilla. Na pinipigilan rin yung tao. Ito si Robin Padilla. Inis na rin. Luhod ako. Hindi ito power tripping ha. Ipakitumbaba na ako para ilabas yung katotohanan. Alang-alang sa mga anak ninyo. Di ba? Yung mga senador natin nung kapanahunan pa ni Kopong-Kopong ang tataas ng level na nakikipagtagisan ng utak sa kapwa senador. Tapos dito nakikita mo nagiging desperate na sila para makipag grandstanding para magpasikat. Kasi alam mo naman kung depensa nila pagsisinungaling eh. Hindi yan ang tama mong gawin para paaminin sila. 'Di ba? Ewan ko. Ano ninyo, ganun lang kadali yung ginagawa namin dito. Hindi biro eh. Di ba? Ano to? Paano? Institusyon. No matter how good you are, Ito si Rene Sagiseg na abutin ko pa yan na nasa Pilipinas ako. Pag nakikipagdebate rin niya, napapanood ko rin yung mga video niya. Kasi syempre nung medyo limited lang yung mga pinapakita sa TV noon. Ngayon, pagka pinanood mo sa YouTube, yung pag tagisan sila ng argumento, talaga, malilito ka. Ano na bang pinagsasasabi nila? Diba? Parang how gifted you are, the Senate is not really for everybody. yun no. It's not for everybody. Nung huling halalan, si Willie Revillame, inuudyokan nila na pumasok. Pero maganda yung sagot ni Willie Revillame. Kailangan ko hanapin na naman yung video ni Willie na parang ayaw niyang pumasok kasi hindi naman porket nakakatulong ka kailangan mo na magsenador. 'Di ba? Iba yung trabaho ng yung pagka-senador sa ginagawa niya dun sa show niya. Nakakatulong siya pero hindi dapat alam mo yun, yung mga tao na nalilin lang sila na pagka pumasok ka sa Senado, parehas pa rin ang gagawin mo. Diba? Si dating Senador Uvito Salonga ang nalalabi na lamang sa mga kasabayan niya noong glory days ng Senado. 1965 nang unang tumakbo si Salonga sa pagkasenador. Kasabayan niya ang mga legendary parliamentarians tulad ni Claro M. Recto, Vicente Patay. Paterno, Jose Diokno, Lorenzo Tanyada. Patay ang Pilipinas. Kaya nga nasabi ko siguro yung isang provision yung nabanggit natin sa nakaraang live stream. Yung nag-iisang provision na yon na sana ma-declare nila na ang age of sexual consent is 18 and the above, malinawan. 'Di ba? Pero kung ganito yung mga senador natin na kailangan pa nila ng mga assistant nila para
magpasa ng batas, hindi yung sila mismo, eh. Alam mo yung pagka kayo mismo yung nasa harap, paninindigan mo yung gusto mong, ipasang batas, ang laking tulong na nun para matulungan mo yung mga mahihirap nating kababayan. Hindi yung papabida ka sa mga hearing, sa mga Senate hearing para for the next election sikat ka na naman, pero yung batas na dapat mong gawin wala ka pang nagagawa. ng Senado na naglalagkas ng batas upang makamit ng bayan ang tiyak ng kalayaan. Everything within our law. I will fight. We will build our own. This struggle can only mean victory. Pinaglaban ang ating Ayun, mga karapatang sibil. Kita nyo si Ninoy Aquino, senador. Sigurado ako kahit na may laban sa dilaw at saka sa pula, sa tingin ko nakatulong rin ng paggawa ng batas yun si Ninoy Aquino, di ba? Hindi naman ako makadilaw. Hindi naman ako dilawan, pero at least yung mga mambabatas noon nakagawa ng batas. Hindi yung sasabihin mo at least nakatulong dahil nagbigay ng pera. Hindi dapat ganoon ang pag-iisip natin, eh. Higit sa lahat, mga karapatang pantao. Samahan niyo po kami ipagdiwa ang 100 taon ng ating Senado. Sandigan ng demokrasya at dangal ng sabayan. Alam mo, yung mga pagkakataon Ito. Favorite senador natin lahat. Miriam Defensor Santiago, number 1. nila na I don't want to accept my pork barrel, walang tulong sa bayan yan. Oo. Dahil yung pork barrel Kasi karamihan ng mga tao, ang akala nila pera ang tulong. Pork barrel ang tulong. nila, basta you have a pork barrel system in place, mapupunta lang sa ibang magnanakaw. Tapos na kagad, eh. Okay, yun lang. Sana Sa panahon daw nila tagisan ng talino okay, ang labanan ng okay na. Yun lang. Sana sa susunod na eleksyon, talasan pa natin yung pag-iisip natin. Hindi porket nakatulong sila financially, tulong na yun matatawag. Kasi alam mo, ang tulong dapat tumatagal ng pang matagalan. Hindi yung bibigyan ka ng pera para yun sa araw lang na yun, tapos kinabukasan, gutom ka na naman, di ba? May yun, may kasabihan tayo, eh. Huwag mong bigyan ng isang isda ang isang tao para mabuhay. Bigyan mo ng pangisda, pamingwit, para matuto siyang mangisda sa pang-araw-araw niyang kabuhayan, di ba? Kaya ganun din dito. Hindi porket binibigyan ka ng pasamantala ng pera, tulong na yun. Ang tulong dapat tumatagal, tumatatak sa pang-araw-araw. Kaya kayo, mag-elect kayo ng mga mababait, pero pagdating sa Senado, corrupt, di ba? Mababait, matulungin dahil namimigay ng pera, pag-isipan nyo. Di ba? Doon na dapat pumapasok yung credentials ng isang politiko. Hindi lang sa pagtulong, yung credentials niya kung ano ba talaga ang dapat ang kaya niyang gawin. Yun nga, hangga't yung mga tao pumipili sila ng dahil gwapo, dahil action star, dahil namimigay ng pera, dapat na maging senador, pag-isipan niyo kung dapat bang iboto. Dahil bandang uli, pagka binoto mo, wala naman nangyayari, talo pa rin yung mga Pilipino. Nasa kamay ng mga tao, nasa kamay ng mga taong bayan, yung choice para umangat sa buhay. Pero hindi naman sila dapat umasa sa mga politiko. Pagkaboto nyo, alam nyo dapat sila maging senador, iboto nyo. Pero bandang huli, hindi naman dapat kayong umasa sa gobyerno lang. Pagkaboto nyo, lumabas kayo ng eskwelahan, kung saan kayo bumoto, paglabas nyo, kayo mismo ang dapat gumawa ng paraan para umangat sa buhay. Hindi yung mag-aantay lang kayo ng ayuda araw-araw dahil alam nyong may mga taong tanto, may nagbibigay naman dyan mababait na na tao. Pero yun, pang isang araw, pansamantalang ayuda. Kung kayo magtatrabaho, gagawin niyo yung part niyo bilang citizen, Filipino citizen, hindi niyo na kailangan umasa sa mga politiko. Ang karapatan niyo lang at dapat yung gawin, piliin yung mga politiko
Pero yung sa habang buhay na nangyayari sa araw-araw, kayo ang mag-iiba nun ng buhay nyo, hindi yung mga politiko. Okay? Yun lamang po at sana may natutunan kayo sa walang kwentang live stream natin ngayon. At yun lamang po. Salamat po sa lahat ng nakinig. Please paki-follow naman po ako sa Facebook ko and paki-subscribe sa YouTube channel natin. And yun. Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa atin ngayon. And hanggang sa susunod na live stream natin. Okay? Maraming salamat po ulit. Ciao, ciao.